Praise God po. Batiin ko lang po muli ng mapagpalang araw sa ating lahat. Yun nga Amen. po, ako na po tayo sa ating pag-aaral. Ihanda na nga po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig nga po ng salita ng ating Panginoon. Yun nga po ang ang ating nga pong topic or pag-aaralan nga po ngayong araw ay ang Hebrew word na Emmanuel nga po, which translate na nagta-translate nga po na God with us. So yung word na Emmanuel nga po is a Hebrew word nga po na nagta-translate na God with us. Amen. Amen. Kasi nga po 'di ba may mga katuruan o paniniwala na after nga daw po ma-create ang mundo ay after nga po ma-create ng Diyos ang mundo ay pinabayaan niya nga raw po ito at inabando na. So may mga katuruan or paniniwala po na gano'n na inabando na nga daw po ng ang Diyos or pinabayaan niya nga po ang kanyang creation. So hindi nga po yan totoo at taliwas nga po yan sa sinasabi ng Biblia. So ang sinasabi nga po ng Bible ay God is with us nga po. Men, so medyo inuubo nga po, medyo malamig kaya napaos po. Mm. Sorry po. Mm. Amen. So ano nga rin po ito ng pagse-celebrate nga po natin ng Christmas, itong Emmanuel nga po dahil ito nga po ay isang prophecy from prophet Isaiah nga po. Kaya ito nga rin po yung ating topic dahil ito nga rin po is about sa Christmas nga rin po. So, kaya nga po tayo nag-celebrate ng Christmas upang yun nga po ay pagdiwang nga po ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na nagligtas nga po sa Halloween. atin, nagmahal. So, hindi nga po natin alam yung exact date, Mm. exact time kung ano nga po yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. But then, we need to celebrate nga po ito dahil ito nga po is to remind us na meron nga pong tayong tagapagligtas na dumating nga po rito sa mundo, which is ang ating Panginoong Hesus nga po. Kaya po tayo nagse-celebrate nga po ng Christmas. Christmas. So, ang scriptural passage nga po natin ay mababasa nga po sa Book of Gospel nga po ni Matthew nga po sa chapter 1 verses 18 to 23. So, sabi nga po dyan, this is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. So yan po yung Christmas. Our Lord Jesus will save His people from their sins, will save us. Mm. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. So ito nga po yung prophecy ni Prophet Isaiah. So mapapasadahan nga po natin yan mamaya. So the virgin will conceive and give birth to a son and they will call him Emmanuel. So yung Emmanuel nga po is Hebrew word na God is with us. So yun po rin yung nagpapatunay na ang ating Panginoong Diyos at si Jesus Christ nga po ay isa nga po. At si Jesus Christ nga po ang katawang or ang flesh, ang human ng ating Panginoon nga po. Panginoong Diyos nga po. Human form. So, yun nga po, papuri po sa
pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Manalangin po muna tayo bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral upang humingi nga po ng wisdom and understanding sa Panginoon. So let us pray nga po muna. Lord, naming Diyos na dakila at mapagmahal na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin, pinapasalamatan at sinasamba, O Lord. Sinasamba. We lift your name on high, Lord God. Yes, so Father God. Lord, maraming salamat nga po muli sa araw na ito na kami nga po ay nakapanalangin at muli makakapakinig at Nagkasama-sama. aral nga po ng inyong mga salita nga po, Lord God. Lord, at maging malinaw nga po sa amin, O Lord God, ang inyong mga salita kahit nga po ako ay medyo namalato, Lord God. Lord, kayo na nga po ang mangusap sa amin, O Lord God. Lord, maging malinaw nga po ang inyong mga salita sa amin, O Lord God, na madali nga po namin na maintindihan ito, Father God. Sa tulong nga po ng Banal na Espiritu, mangusap nga po kayo sa bawat isa, O Lord. Pakagamitin nyo nga lang po ako bilang inyong mouthpiece nga po, Lord. Maraming salamat po. Ikaw nga po ang aming maitaas, mapapurihan, O Lord God, sa aming pag-aaral nga po, Lord God. Lord, give us godly wisdom and understanding, O Lord God. Sa tulong nga po ng Holy Spirit na gagabay nga po sa amin habang kami nga po ay nag-aaral ng inyong mga salita, O Lord. Maraming salamat nga po. Ito nga po aming dalangin in Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. Amen and amen and amen, Lord God. Thank you. Ang maganda We dyan, worship you, Lord God. Pastor We Jay, lift your name on high, my Lord God. lemon and water. Yun nga po ito. Meron po akong yung tsaa na lemon ginger. Oh yeah, yun. Tsaka lemon. Medyo namalat po. Malamig po kanina. Nag-grocery kasi lumabas kami. So, yun nga po, nabanggit nga po rito yung all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. So, ito nga po yung tinutukoy dito ni Matthew sa Book of Isaiah, yung pinrophecy nga po ni prophet Isaiah nga po yung promise ng Diyos na salvation nga po. So, dito nga po sa Isaiah chapter 7 verse 4, so yun nga po, ito nga po yung sinabi dito ni Isaiah. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. So naganap nga po itong prophecy na ito. Ito nga po at si Mary nga po ang ginamit na virgin na nag-conceive nga po sa ating Panginoong Jesus na yun nga po yung fulfillment ng prophecy nga po. At yung Messiah nga po na dumating ay hindi isang mighty warrior o malakas na mandirigma, kundi isa pong humble servant. So ganun po yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Siya nga po ay isang humble servant na hindi po ina-expect ng iba na isa siyang mighty warrior. So isa nga po siyang humble servant. So ang Messiah nga po natin ay isang servant. Siya nga po ay dumating upang maglingkod at hindi nga po paglingkuran. So at ipakita at iparamdam sa atin na He is with us nga po. To love us, to save us, and to forgive us. So yung nga po yung context nitong itong verse na ito, na prophecy nga po ito ni Prophet Isaiah sa Book of Isaiah nga po, chapter 7, verse 14. So yun po yung fulfillment ng prophecy. Then yung atin nga, meron nga po tayong 3 points na pag-aaralan sa God is with us. So yung first point nga po natin is God is with us to love us. So ang supporting verse nga po natin ay mababasa nga po sa John 3:16. Yun nga po yung heart of the Bible. So ang sabi nga po diyan na ang supporting verse nga po natin is for God so loved the world that He gave His one and Only begotten Son. whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. So God is with us to love us nga po. Ito nga po yung agape love ng Panginoon. Agape or unconditional love sa atin ng Panginoon nga po. So wala na nga pong hihigit
sa pagmamahal ng Panginoon para sa atin. At ang Christmas nga po ay celebration nga po na He came to this world in flesh nga po by the miracle of virgin birth nga po. Yun nga po yung kay Mary. Yun nga po yung nasabi rito. Na at yung nangusap nga po yung angel kay Joseph na yun nga po na nagdadalang tao nga po si Mary. Yun nga po, because what is conceived in her is from the Holy Spirit nga po. So, yun nga po, virgin nga po si Mary. Mm. Yun nga po yung the greatest miracle nga po rito sa Bible, yung virgin birth nga po. So, patuloy po tayo. So, yun nga po, hindi nga po tayo inabandona ng Panginoon or pinabayaan. Hindi nga po yan totoo. Kasi nga po may katuruan nga po na yun nga after makreate ng mundo ay parang pinabayaan na tayo ng lumikha sa atin. So taliwas nga po yan sa sinasabi ng Bible. So kasama nga po natin ang ating Panginoon. Hindi niya nga po tayo pinabayaan. Bagkus hinubad niya nga po ang kanyang pagka-Diyos upang makasalamuhan niya nga po tayong kanyang mga nilikha. Dahil ganun na nga lamang po niya tayo minamahal. O ganun po yung love niya para Gaano sa tayo kahalaga sa Kanya. po yung pagmamahal niya ng Panginoon sa atin. Kahit nga po tayo ay nagkakasala or nagre-rebelde sa Kanya ay patuloy niya nga po tayong minamahal. Bumaba nga po siya dito sa lupa upang tayo nga po ay ma-redeem nga po sa ating mga kasalanan at magkaroon nga po tayo ng relasyon sa Kanya at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung saan nga po makakasama nga po natin siya sa Kanyang kaharian sa heaven. So, yun nga po, yung salvation nga po natin ay hindi na nga po yan mawawala dahil it is finished na nga po. Jesus Christ already redeemed us and cleansed us from all our unrighteousness by His precious blood nga po. So kaya it is for us nga po if we will accept and believe nga po dahil God will not force us nga po. Hindi niya nga po tayo pupersahin because we have the free will. Dahil kung wala tayong free will ay para lang tayong mga robot. So kung ano nga yung manufacturing settings ay yun lang yung gagawin natin. So ang mga robot ay wala nga po yung feelings or emotion. Kaya hindi nila mararamdaman ng love. Kaya God will not force us dahil hindi niya tayo nilikha na parang mga robot. We have the free will and the emotions. Kaya it is up to us to believe. Kaya ang sabi nga po diyan, that whosoever believes in Him shall not perish but have life. An everlasting life. Say ng Panginoon. So it is up to us nga po yan dahil we have the free will and we have the emotion. So hindi po tayo kagaya ng robot na i-command lang ng Panginoon na tayo nga po ay maniwala lang. So it is up for us. But then yun nga po yun nga po ang sabi diyan, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Ang desire nga po ng Panginoon para sa atin ay makasama nga po natin siya eternally sa kanyang tahanan o tahanan ng kanyang ama na napakalaking bahay na maraming kwarto daw. Kingdom. So, yun nga po, ganun na nga lamang po ang pagmamahal niya sa atin na kahit nga po tayo ay lubos na makasalanan ay hindi niya po tayo hinayaan na mapahamak nga po or mapunta sa kapahamakan. So mababasa nga rin po natin dito sa Romans chapter 5 verse 8, yun nga po, but God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died He for is us. our Redeemer. Yun nga po tayo kamahal ng Panginoon. God demonstrated nga po yung pagmamahal niya para sa atin kahit nga po tayo ay kanyang enemy dahil we rebel against Him dahil sa ating sinful nature, but God gave His only begotten Son para maging sakripisyo nga po at
yun nga po, naging sacrifice nga po, namatay nga po siya para sa ating mga kasalanan. So, ganyan nga po katindi ang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa atin o sa kanyang mga nilikha. Kaya yun nga po, wag natin iisipin na tayo ay inabandona or pinabayaan ng Diyos after niya tayong likhain. So, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. God is with us nga po talaga. Kaya nga po as Christians, we must celebrate nga po Christmas with joy and full of hope dahil ito nga po ay celebration din ng pagmamahal ng Panginoon sa atin at pagbibigay ng pag-asa o assured hope sa atin. Kaya nga po we must share this love. Yun nga po yung agape love ng God nga po, ng Panginoon Diyos nga po sa atin. I-share nga po natin sa ating mga kaibigan, katrabaho, kapamilya, sa mga tao nga pong nakakasalamuha nga po natin. So makita nga po nila na sa atin na God is with us. Yung pagmamahal nga po ng Panginoon ang nagmamanifest nga po sa ating mga buhay. So hindi nga lang po tuwing Christmas natin i-share, kundi yun nga po every day, every chance nga po na meron tayo. Share nga po natin yung love. Sa madilim na gabi, isinilang siya sa mundo. Yan ang totoong kwento, ang napakagandang kwento ng Pasko. Amen. So yung second point naman po natin is God is with us to forgive us. Yun nga po, nabanggit nga po ito sa prayer kanina ni Ate Jing sa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So yun rin po yung prayer kanina ni Ate Jing na naisama niya nga po itong verse na ito. Yun nga po, nakikita nga po ng Panginoon ang ating mga pagkakasala sa Kanya. So hindi niya nga po ito ini-ignore. Ngunit, yun nga po, hindi nga rin po siya tatanim ng sama ng lobo. He doesn't hold grudges nga po sa atin. Dahil Yes. lang Because He is our Redeemer. Opo, yung kinamumuhian niya po is yung sin, hindi nga po yung sinner. So, He hates the sin but He loves the sinners nga po. So, tayong mga tao nga po, di ba, kapag, for example, di ba, tayong mga tao, kapag nagawan tayo ng hindi maganda ng ating kapwa or may nagkasala sa atin or nasabihan tayo ng hindi maganda sa ating pandinig, ang response agad natin is mag-hold tayo ng sama ng loob sa tao na yon or mag-hold tayo sa tao na yon. So, ngunit ang Panginoon nga po natin ay hindi ganon. Hindi niya nga po ini-ignore ang kasalanan, sadyang siya nga lang po ay puno ng grasya nga po. So siya nga po ay napupuspos ng grasya, kaya handa niya nga po tayo tawarin sa ating mga pagkakasala o sa kasalanan at hindi nga po siya nag-hold ng grudge laban sa atin. Hindi katulad nating mga tao, di ba? Konting may magkasala lang sa atin, parang sumasama na agad yung loob natin, parang ang hirap natin patawarin yung tao na yon. But then, yun nga, maging example nga ito sa atin na hindi nga tayo rin mag-hold ng grudge sa ating kapwa dahil pinatawad nga tayo ng Panginoon. Tayo pa kaya dapat rin tayo magpatawad. At yun nga po, parang din po hindi mabaliwala at masayang ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Yun siya nga po, ang sabi rito, we must confess na tayo nga po ay makasalanan. Nabanggit nga po ni Auntie Ellen kanina na we are sinners nga po. Sinners, yes. That we are sinners, Lord God. I-confess na tayo nga po ay makasalanan. Kaya nga po siya nagsakripisyo ay dahil nga po sa ating sins. Past, present, and future sins nga po ito. Amen. So yun nga po, repentance, isa mas nga po sa atin dahil kung wala nga pong repentance, ay hindi nga po makakakilos ang banal na espiritu sa ating buhay. At patuloy pa din tayong mamumuhay sa kasalanan. Kaya yun nga po, we must repent and accept Jesus Christ in our lives. So yun nga po yung greatest gift of all. Ang tanggapin nga po natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. So yan nga po yung ating greatest gift na mare-receive nga po.
ating Panginoong Hesus nga po. So, it is a free gift nga po ng Diyos Ama sa atin, ang ating salvation through Jesus Christ our Lord and Savior nga po. At yun nga po, ang kakibat nga rin po ng, yun nga po nabanggit ko kanina, ng kakibat ng pagre-repent ay pagpapatawad din sa ating kapwa. So may mga tao pa rin talagang nag-hold ng grudge sa kapwa. So yun nga po, dapat hindi tayo nag-hold ng sama ng loob sa ating kapwa, kagaya na nga lang po ng ating Panginoon. So, and then, kung tayo naman po yung nagkasala sa kapwa natin, dapat tayo rin po ay magpakumbaba at humingi ng kapatawaran kung meron man tayong nasaktan ng loob or meron man tayong nakasama ng loob. So, dapat maging humble din tayo at humingi rin tayo ng kapatawaran kung meron man tayong tao na nakasamaan ng loob. Sabi nga po sa Ephesians chapter 4, verse 32 na be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So, ito nga po, God is with us to forgive us. Napatawad na nga po tayo ng Panginoon. So, ganun din po ang dapat nating gawin. Maging mapagpatawad din po tayo sa ating kapwa. At kung tayo naman po ang nagkasala, ay humingi rin po tayo ng kapatawaran sa kanila. Dahil tayo nga po ay napatawad ng ating Panginoon. Amen. So, yung po ating Christ-like mindset or heavenly mindset nga po na kailangan lagi tayong may puso na mapagpatawad at may puso na mapagpakumbaba na tanggapin natin ay nagkamali. Amen. Let us all be humble because love people are humble. Amen. So, tinatawad tayo ng Panginoon, dapat matuto rin tayo magpatawad. Amen. So, maging Amen. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Amen. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And yung third point nga po natin is God is with us to save us. So yun nga po yun sa verse natin kanina na ito nga po, because He will save His people from their sins. So she will give birth to a son and you are to give Him the name Jesus because He will save His people from their sins. So truly God is with us nga po, save us. He is our Redeemer. So may Yes, God is our Redeemer. Opo, may iba nga rin pong katuruan or paniniwala na hindi pa nga po dumadating ang Mesaya. So may mga katuruan din pong ganyan na hindi pa raw dumadating ang Mesaya. So yung mga Muslim nga po, hindi nga po sila naniniwala na si Jesus Christ nga po yung Mesaya or yung Savior. So marahil ang ina-expect nilang Mesaya ay isang mighty warrior na magliligtas sa sanlibutan. So dahil yun nga po ang ating Mesaya nga po ay isang humble servant. He came to this world nga po to serve and not to be served, and He gave His life as a ransom for many. So mababasa nga po ito sa Mark chapter 10 verse 45. God is with us nga po. He did not abandon us. He saved us nga po from our sins and from all unrighteousness. So yun nga po, kailangan po kasi natin ng Savior upang magkaroon nga po tayo ng redemption at ng relationship at mapunta nga po tayo sa heaven. Dahil kung sa pansarili nga lang po natin ay hindi nga po natin kayang iligtas ang ating mga sarili dahil tayo nga po ay likas na makasalanan. O lahat po tayo ay nag-fall short sa glory ng ating Panginoon. Kaya hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa ating pansariling gawa lamang. Kailangan nga po natin ng Savior, ng tagapagligtas. Kaya yun nga po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Siya na nga po yung sacrifice para sa atin. So talagang He is our Redeemer, Lord. God is our Redeemer. Dahil yung ating mga gawa ay
hindi po talaga tayo maliligtas niyan dahil likas nga po tayong makasalanan. Mayroon nga po tayong sinful nature. Kaya hindi po natin kayang iligtas sa ating mga pansariling gawa lamang. Kaya we need a Savior. So Amen. which is our Lord Jesus Christ. So siya na nga po yung nagsakripisyo, gumawa noon para sa atin. He is our Redeemer, Lord God, our Redeemer. Kahit hindi nga po tayo karapat dapat ay talagang nagsakripisyo nga po siya para sa atin. At iligtas nga po tayo sa tiyak na kapahamakan. Yun nga po, truly, God is with us nga po, and He fulfilled His promise nga po na He will save us. Amen. So, it is finished na nga po sa krus ng Kalbaryo. Kaya may assurance nga po tayo dahil lang nangako nga po ay faithful. So, siya nga po ay tapat. Amen. Promise na nga po na ililigtas niya tayo, kaya ginawa niya nga po yun na iniligtas niya nga po tayo. So, yun nga po yung ating salvation, yung assurance ng ating salvation. Yung blood of Jesus nga po na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Na siya nga po yung naging sacrifice para sa ating mga kasalanan. Kaya kaya nakakaharap po tayo sa Panginoon na yung righteousness nga po ng Panginoong Jesus ang nakikita nga po sa ating mga buhay when we accept Jesus Christ in our lives. Yun nga po, kaya ngayon we can live our life to the fullest knowing that yun nga po, we have the Savior that gave His life for us upang hindi nga po tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy o sa kapahamakan nga po. Amen. So, yun nga po, ito nga po yung tunay na reason kung bakit nga po tayo nagse-celebrate ng Christmas. So, hindi nga po yan yung exact date, hindi nga po natin alam yung exact date, but then we celebrate it because yun nga po, ito nga po yung reason, yung love nga po ng Panginoon, yung nare-remind nga po tayo ng kanyang sacrifice, yung salvation nga po natin. So, kaya po we must celebrate nga po as Christian yung Christmas, kahit hindi nga po ito yung exact date na siya nga po ay pinanganak. So, dahil nga po ito sa love and grace ng ating Panginoon. Nakamagandang kwento ng Pasko. Yung Christmas nga po rin, yun nga po reminder sa atin ng God's love and His desire to be with us nga po. Amen. So, balikan ko nga lang po pala dito yung ito yung that whosoever believe in Him shall not perish but ever. So, of course, sa ating mga mananampalataya po, talagang naniniwala po tayo rito. Amen. Dahil yun nga po, hindi lang, may free will nga po tayo. But then, sa ating mga mananampalataya, ito nga po ay ating pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. So, yung conclusion nga po natin ay God is with us nga po to love us, to forgive us, and to save us. Hindi niya nga po tayo inabandona. Kagaya ng mga katuruan na pagka-create ng mundo ay wala na, pinabayaan niya tayo. Hindi po. God is with us to love us, forgive us, and to save us. So lagi po natin tatandaan yan at isa sa puso po natin na God is with us and He will reign forever and ever. Amen. So ang challenge nga po ng ating Panginoon sa atin or yung application nga po sa ating mga buhay na we must share the love of God to everyone. Not only on Christmas Day but whole year round nga po. So hindi lang po every Christmas Day tsaka lang tayo nare-remind ng love, tsaka lang tayo nag-share ng love ng Panginoon. So everyday din po yan. Kailangan natin sa puso at sa buhay nga po. Amen. So, yun nga po, advance Merry Christmas nga po to everyone.